never thought that all of these years, I started to strip his confidence from his body. I never thought that this might be the result of my neglecting from my wife. Ngayon ko nararamdaman yung pagsisisi. Ngayon lang nagsisink in sa akin na all of these years, I am slowly eating her steam because of my greed and selfishness. She just shows me how to be a good wife. But I just paid her painful words, rejection, and feed her with insecurities. I wish that I can bring back the time, look for the other side of my destiny, and finally accepted her. I wish I could prevent my old self from destroying my wife. But I can't. Everything happens and I couldn't bring back time. Kaya nga pilit ko nang inaayos kasi gusto ko nang bumawi. I just want to lift her up. Yinakap ko nang mahigpit ang asawa ko at hinayaan ko siyang umiyak sa aking dibdib. She is doubting herself. She is just tired from all of the pain that I brought to her life before and even now. She is a brave woman, a brave wife, and a brave mother to our child. Kaya nasasaktan din ako sa tuwing nakikita ko siyang nahihirapan. Lalo na at pinakapuno ng lahat ng ito ay ako. I just make her vulnerable. Lumuhod ako sa harapan niya while I have these pleading stares at her. I want to ask for her forgiveness. I want to beg. Gusto ko na magmakaawa na wag na niyang maliitin ang sarili niya, ang pag-ibig niya sa akin at ang pag-ibig ko sa kanya. I am sorry, Alisa, mahal, sa mga bawat isang bagay na nagawa ko noon at ngayon sa iyo, sa bawat sakit na ipinaranas ko sa iyo. I know that it affects you. Everything that I have done on the force that resulted on you to be like this. Huminga ako ng malalim habang hindi na rin maiwasan na maiyak. True men cry for their love. Hindi nakakabawas sa pagkalalaki ko yun. It is a way to lessen my pain. I am willing to show my every side to my wife, from weak to brave, the happiness and sadness. I want to be part of her life, our history. Ayaw kong mawala sila sa buhay ko, or it will a nightmare. I can't live thinking that they will gone. Blake, sabi niya habang pilit akong itinatayo. But I refuse. I want to show her that I am sincerely asking for her forgiveness. That I am sorry that I have done all of those things on the past. Patawarin mo ako, Alisa. Blake, noong araw na tinanggap kita ng buo. Not just your great side, not just your angelic appearance, not just what you have, but who you are. I accepted your bad sides and your unknown sides. Kasi gusto kitang makilala habang buhay. Believe me, Blake, matagal na kitang pinatawad. Kasi mahal kita ng sobra. Episode 30, Family. Alisa Magkalas. Nagkabata rin kami ni Blake. I suddenly forget that he is already a changed man. That he is doing all his best to change his ways. At alam ko rin na hindi yun kadali. It should be my part to understand more muna. Kinaumagahan ay nabalitaan ko kina Mie at Rhea yung nangyari kahapon. That bitch ay pinagtangkaan pang isama ni Jamaica ang asawa ko sa mga kinakalantari niya. Namangha naman ako nang sabihin ni May yung ginawa ni Blake on how he refused Jamaica and stand for our marriage. Humanga ako sa asawa ko and at the same time ay nagigilty ako sa inakto ko kahapon. I should not judge him that past. Dapat ay inalam ko muna bago ako umakto ng ganun. Pero ang mahalaga ay natuto din kami sa mga bawat pagkakamali namin. Ang mahalaga ay napagtibay kami ng mga pagsubok. Hindi na dapat kami mabuwag ng mga tulad ni Jamaica o ni Denise. Dapat ipakita ko rin yung worth ko kay Blake para alam niya yung value ng mawawala sa kanya kapag nagkataon lang talaga. Humingi rin ng tawad sa akin ang magkapatid na Josh at Andrew. Ang isinama lang naman talaga nila sa inuman ay yung tropa nila na si Jason.
Isumabit yung lintang kapatid nun. Mabuti na lang talaga at nagbago ng asawa ko. Sa bagay, kung tutusin, ay hindi naman babaero talaga si Blake. Mas nauna si Denise, kaya naman, naiintindihan ko kung saan niya hinuhugot yung galit niya noon para sa akin. Pero panahon na rin para ibaw na namin ang lahat na yun sa limot. Kaya nga narito kami para magsimula ng bagong pahina ng buhay namin. Kumbaga ay change is coming. At masaya ko sa nagiging takbo na ng buhay namin. Pakiramdam ko ay kumpleto na talaga ako bilang isang babaeng ina at asawa. Tila wala na akong mahihiling pa sa ganitong klaseng biyaya ng may kapal. Madali na lang natapos ang isang linggo namin na bakasyon. Nag-improve na si Blake. Mas okay na ito. Kumakain na siya ng maayos. Hindi na rin siya madalas natutulala na para bang nag-iisip ng malalim at ang pinakamalaga ay magana na itong kumakain. Kaya masayang masaya na ako. Simbilis ng liwanag na natapos ang bakasyon namin bilang isang pamilya. Nakakalungkot dahil lilisanin ko na naman ang masayang lugar na ito. I mean that there is such things as permanent than the world changes. Pero kailangan na naming bumalik sa Manila eh. May mga buhay kaming iniwan doon. We are just here to relax, take a deep breath, and have a nice vacation. Gusto ko nang iparana sa anak ko yung buhay ko noon bilang batang probinsyana. Kids nowadays are too much drawn with gadgets. Sila na talaga yung mga digital natives na tinatawag. They can use technology better than adult is capable to do so. It is not that bad things. Per se, okay naman na malaman na sila in terms of technology. As long as may nag-guide na adult sa kanila. So, hindi sila mamamali ng gamit ng technology. And it can cause misinformation and gaining unforgiving knowledge. Masaya naman ako na nakikita ko si Blaze na nakakakuha ng mga panibagong experience. He experienced to play on a rose field, hunting insects, playing with the dirt, mangangamoy araw minsan at makapagpapawis at iba pa. Ngayon naman ay nag-i-impake na kami ng mga gamit. Nasa labas na rin marahil si Mang Jun at nagpapahinga lang para maya ng kaunti ay makapagbiyahe na kami patungong Maynila. Habang tinutupi ko itong mga pinagsuotan namin na nilabang ko kahapon, ay naramdaman ko naman ang pagyakap sa akin ni Blake. Ang bango naman ng mahal ko. Sabi niya habang pilit na sinisiksik ang kanyang mukha sa aking liig. I can't help but to feel ticklish with his bird. Kumakapal na rin yung balbas niya at ang kanyang haircut. Blake, pagupit at paahit ka na niyan ha. Kumakapal na yung balbas mo, sabi ko sa kanya. Lumayo naman siya ng kaunti at parang bata na kunwari nagtatampo. Why? I am not attracted with this bird. Tanong niya. Nakakaisip naman ako ng kalokohan habang nakatingin ako sa kanya. Oo, hindi ka na gwapo. Mas gwapo na si Sak sa'yo. Pabiro na sabi ko sa kanya habang nakangiti. Pero iba naman ang dating nito sa kanya. Tila nagdilim ang kanyang mga mata at pinaningkitan niya ako ng tingin. Ngumisi siya at tumayo sa harapan ko. Yon, gwapo. Alisa, are you blind? Mukha ngang harina sa sobrang puti yun eh. Tapos gusto mo? Che, inis na sambit nito habang nakakrus ang kanyang braso. Yinakap ko naman siya. Hay nako, Blake san. Nagbibiro lang naman ako. Masyado kang patola. Tara na nga sa baba at nang makauwi na po tayo. Sabi ko na nilalambing na rin siya. Nakalimutan ko na ang hirap paamuhin nitong isip bata kong asawa. No, sabi mo sa akin mas gwapo yung Sak na yon. Che, sabi niya. Hay nako. Ang ginawa ko ay inangkla ko ang aking mga braso sa kanyang liig dahil dihamak na mas matangkad ito sa akin. Yinuko ko siya at hinuli ng aking labi ang kanya. At first, he didn't respond with my kisses. But later on, I find myself drowning on his way of kissing me. Kung hindi ko pa itutulak ang kanyang malapad na dibdib, ay baka kinapos na marahil ako ng hininga. Stop na, baba na tayo. At baka hinahanap na tayo doon sa baba.
Sabi ko na hinihingal. Kita ko naman ang mayabang ng ngiti nitong si Blake. Okay mahal, sambit niya at saka na kami bumaba. May mga pabaon pa mga pinsan namin sa amin. Kaya naman napuno ang aming van ng napakaraming pasalubong. Nandyan ang mga saging, mangga, kamote at iba pa. Bago kami umalis ay hinakap ko muna si Tita Sophia at Tito Arnie. Maraming salamat po sa pagpapatuloy niyo po sa amin. Mamimiss po namin kayong lahat. Sambit ko na medyo naluha-luha. Alam niyo naman na napakababaw ng luha ko eh. Ano ka ba, Lisa? Laging bukas ang tahanan namin para sa inyo. At mamimiss ko rin tong apo ko. Balik kayo ha, sabi ng tiya ko. Nagpaalam na rin ako sa aking mga pinsan. Ganon din si Blake. Nakakwentuhan ang dalawang itlog na si Joss at Andrew. Nakita ko rin si Blaze na may kausap na isang batang babae. Bata pa lang ay makikitaan ng kakaibang ganda. Maputi at may mahabang itim na buhok. I will marry you someday, promise. Nabigla naman ako sa sinabi ng anak ko. Loko talaga tong Blake na to eh. Yan, natututo ang anak namin sa kanya. Hay nako. Sumakay na kami sa van at sumulyap sa huling pagkakataon. Dahil medyo mahaba pa naman ang oras ng biyahe ay nakaidlip ako. Napuyat din kasi ako dahil kagabi ay may kalukuhan na despedida party pa na inahanda sa amin ng mga pinsan ko. Pasado 1:00 na kami nakabangon kaya hanggang ngayon ay tinatamaan pa rin ako ng puyat. Nagising na lang ako sa ibang daan yung tinatahak namin. Tinatanong ko naman si Blake na katabi namin. Tulog pa ang batang makulit kaya hindi niya rin kami pansin. Saan tayo pupunta mahal? Tanong ko. Ngumiti naman siya sa akin nang pabalik. To my parents, I want to introduce my lovely wife and son to my clan. Naghihintay sila ng apo sa akin pero hindi nila alam na mayroon na talaga. Hehehe, matagal na. Sabi pa niya, para namang may nagpreno sa loob ng utak ko. Wait, ano? Ipapakilala? Bigla naman akong kinabahan at nag-alalang tumingin kay Blake. Mahilig pa naman akong manood ng drama, kaya naman napapraning ako. Ngayon, kilalang mayaman ang angkan ng mga Perer. Kinatatakutan sila, hindi lang sa Pinas kung hindi sa buong mundo rin. Tinagurian na Iron Hand tycoon ang mga Perer. They always dominate the business world kahit saan sila umapak. Blake, kinakabahan ako. Sa ibang araw na lang kaya, hindi ako handa pa eh. Sabi ko sa kanya, totoo naman kasi yun, para akong natuliro sa sinabi niya. I know that you will say it, kaya nga biglaan na ito eh. And mahal, there's no perfect time. Nangako ko sa'yo na ipagsisigawan ko kayo sa buong mundo. At gagawin ko yun. At ang unang hakbang mula doon ay ang ipakilala ko kayo sa pamilya ko. Ano pa bang magagawa ko? He looks determined. Nakarating kami sa isang napakalaking lugar na ito. Tarangkahan pa lang ng mansyon ay nakakalula na. Pinagbuksan naman kami ng mga well-armed na mga guard. Ako na lang ay napapanganga sa laki ng garden. They have maze garden at ang buong palapag ng mansyon na nasa harapan namin ay nasa 6 na palapag. Semi-modern style at talaga namang nakakamangha. Nagising naman ang anak ko. Mama, nasaan na po tayo? Taka ng tanong ng anak ko. Pupuntahan natin ang lola mo anak. Your grandfather and grandmother on your father's side. Gulat at mangha naman ang anak namin. Nang maiparada na ang aming sasakyan sa malawak na parking lot ng mansyon, ay makikita ang mga sari-saring modelo ng mga sasakyan. Kahit siguro magkanda kuba-kuba ko sa kakatrabaho, ay hindi ko ito mabibili lahat. Kinakabahan man ay sinundan na lang namin ni Blake o si Blake. Nakarating kami sa isang sala kung saan nandoon ang dalawang mag-asawa na si Mr. Perer and Mrs. Perer. Nandun din ang ibang kapatid ni Blake, ang kuya niya na si Cedicus Pers Perer and ang ate niya na si Althea Perer at ang kambal na si Dion at Crayon. Kung bakit alam ko kung sino sila, alam niyo naman kung sino ang first love ko. Magmula nung college pa lang ako. Nakita nila kami at tila mga leon sila na nakatingin sa amin. Pero ang anak ko ay hindi man lang natakot. Mukhang masaya pa ito na tumakbo sa mga magulang at kapatid ng asawa ko.
Blake, iho, sambit na lang ni Mrs. Ferrer. Lahat sila'y nagulat. Unay, hindi naman nila alam na kasal ng anak nila at mas lalo na ang impormasyon na may anak na si Blake. Iniwan naman muna namin si Blaze kasama ang kambal na kapatid ni Blake. Gusto kasi akong makausap ng mga magulang ni Blake. Maski ang mga nakakatanda nitong kapatid. Kaya naman, nagtungo kami sa isang library office ng mga Ferrer. May sarili pa silang elevator. Habang nasa elevator kami, ay halos mga tugnang tuhod ko sa labis na kaba at pressure. If Blake did not hold my hand, ay baka kanina pa ako nawala ng malay dito. Nakita ko naman na nakatingin sa akin si Miss Artemis na kapatid ni Blake. I mean ate niya. I like your fashion. Sambit nito sa akin ng mahina. Nag-thank you naman ako. She smiled at me at mukhang kahit na mataray ito ay mabait naman siya. Siya rin yung ate ni Blake na may sariling international clothing line. Nakarating na kami sa library office. Malawak ito at may isang lamesa ron at kung saan naupo si Mr. and Mrs. Ferrer. Tumabi ang magkapatid na si Sidikos at Artemis. Start explaining, son. Walang emosyon na sabi ni Mr. Ferrer. Matanda na ito kung tutuusin, ngunit hindi halata dahil sa kisig at gwapo nito. Matapang naman na hinarap ni Blake si Mr. Ferrer. Chapter 31. The Talk. Alisa Magkalas. I am married for about 7 years. I have a lovely wife and a great son that I had from all of these years. Sambit ni Blake habang matapang na nakaharap sa mga Ferrer na tulad niya. They are looking at my husband with a plain expression. Hindi mababakas kung ano nga bang nakasulat sa kanilang mukha. Nakaka-intimida naman talaga ang presensya nila. They are born to be dominating, and that is a fact whatever angle you will be looking at. Imagine how can I will standing straight at them with those kind of presence. Start explaining now, Blake. I want all the details. Sambit ni Mrs. Ferrer habang pinapaypayan ang sarili. She looks glamorous with her locks, by the way. Tila hindi tumatanda ang ganda ng ina ng mga Ferrer. Humugot naman ng malalim na hininga ang asawa ko. Alam ko kasi na mahaba-habang paliwanag ang magaganap. Hinigpitan ko ang pagkakahawak ko sa kamay niya. Dahil sa oras na ito ay kailangan niya ng masasandalan. Kami ay magsisilbing pagkukunan namin ng lakas ang isa't isa. It was started one fated night. We have a very difficult quarrel with Denise. Nakainom ako noon sa isang bar at mayroon akong nabuntis. Her name is Alisa. Hindi ko alam na magbubunga ang lahat. And her parents want me to marry her. But I don't want to. And yet, I cannot do it. Pumayag akong makasal sa kanya. Pero tago, with the help of Ninong Dre, hindi ko sila tinanggap agad. I am so in love with Denise that time that I made him my biggest secret. And my wife, she endorsed all of it just to keep our family. I learned that Denise is more in love with her dreams. She always reject my marriage proposal. In that time, ang asawa ko ang nasasandalan ko. I find her true beauty at ngayon nagising na lang ako na mahal ko na pala siya, na may malaking mawawala sa akin kung itatago ko sila. Kaya narito ako because I want myself to introduce you, my family. Mahaba-haba ang bawat salaysay ni Blake, may tapang at katotohanan. Matagal na yun, natuto na akong patawarin yung nakaraan. Hindi naman makakatulong yung laging titingnan ang mga maling nagawa nun. I am planning, we are planning to move forward. It is always the new beginning. Ika nga. Nabigla naman ako nang lapitan ni Mr. Ferrer si Blake at sinampal ito ng pabaligtad. Sa sobrang lakas nito ay nag-echo ang sampal sa loob ng silid na ito. Bumaling pa kanan ang mukha ng asawa ko. I am quite disappointed with you, son. Walang Ferrer ang ikinakahiyang pamilya niya. Sabi ng nakakatandang Ferrer, pero maya-maya ay gumiti rin ito. And I am proud that you can acknowledge your mistakes. Mukhang hindi ko aasahan na may madadagdag na sa apo ko. Hindi ko rin inaasahan na lapitan ako ni Mr. Ferrer at makipagkamay sa akin. Para pang nanigas at hindi agaran na nag-sink in sa utak ko ang mga nangyayari. It is finally nice to meet you, Iha.
May I ask for your name? Tanong nito. Parang natutuyo sa kaba ang lalamunan ko. Kahit nakangiti na siya ay tila naiintimida pa rin ako. Alisa po, Alisa Magkalas. Nginig at nauutal pa na sabi ko. Hindi talaga ako masanay-sanay. Diyos ko, nice to meet you, Iha. We shake our hands. And please don't be intimidated with us. Welcome to the family. You are now a Perer. Anya na may ngiti pa. Pinilit ko namang alisin sa sistema ko yung kaba. I can't help po, sambit ko. I heard my husband chuckled and same goes with Artemis and Mrs. Perer. While nakangiti lang sa akin ng tipid si Sedikos. Call me Dad from now on, okay? Sabi ni Mr. Perer. Dad na pala. Tumugon naman ako ng oo. Nilapitan ako ni Mrs. Perer. Call me Ma'am Iha. Welcome to the clan. Don't be afraid to us from now. We don't bite. Sambit naman ng mami ni Blake. Hinakap ako. Such a very heartwarming hug. Sumunod naman si Ate Artemis. Hi, I am Artemis, just my first name, and no age at all. I like your passion, so you are suited to be my sister-in-law, and anyway, you are way better than my brother's ex. From the start, I don't like her attitude at all, but you got my girl. Witty na sabi niya. Mukhang magkakasundo sila ni Marcel kung magkataon. Sumunod naman ay si Sedikos. He is the most intimidating version of the combination of Blake and his father. Parang ang panganay sa Perer talaga ang nakaka-intimida. Nakipagkamay rin ito sa akin. Sedikos, welcome to the family. Sabi niya na may tipid ulit na kinti. Napakababa rin ang tono ng kanyang boses. Naramdaman ko naman na may humapit sa aking bewang. It is none other than my jealous husband again. Madilim na naman ang kanyang mukha. And he is breathing heavier. Fuck off, said. Inis na sambit ng asawa ko habang tinatapunan ng matatalim na titig ang kanyang nakakatandang kapatid. Sedikos stays his brother. My brother is getting more possessive. That is new. Akmang may sasabihin pa itong asawa ko nang sinuway na sila ni Dad. Enough, young men. Bumaba na tayo sa sala and I really want to meet the younger Perer. Nilapitan naman ako ni Ma'am. It is so sad na hindi ko naalagaan noon ang apo kong yun, but he looks like a young, fine man. Mukhang pinalaki mo ng mabuti ang apo namin. So gawa pa kayo ng isa ha. Nabigla naman ako sa sinabi ng senyora. Dinig ko naman ang ngisi ng asawa ko. Nakatabi lang namin dito sa elevator. Narinig mo yun, mahal? Pangalawa pa raw. Babae naman ha. Yung kamukhang-kamukha ng babaeng mahal ko. Sabi niya at saka ako hinalikan sa pisngi ng damuho. Nahiya naman ako at katabi ko ang mga in-laws ko. Loko ka talaga. Nakarating kami sa sala at kita ko naman ang kambal na kapatid ni Blake kasama ang anak namin na naglalaro ng Lego at ang laki na ng nagagawa nilang building. One of the twins is grinning like an idiot. Looks like he will have a new genius in a family. Ngumisi naman si Blakeson. Ang asawa kong naghahambog na naman. Siyempre, anak ko yan. Buti hindi sa'yo nagmana. Nang aasar na tanong ni Artemis kay Blake. Alam nyo naman na pikuntong asawa ko eh. Nilapitan ng mag-asawang Perer ang apo nila. At magiliw naman na lumapit si Blake sa kanila at kinausap ang matandang Perer. Nakakandong pa ang anak namin sa kandungan ni Dad. Habang kinukwentuhan naman ni Blaze ang lola niya. Nilapitan naman ako ng kambal. Halos magkamukha naman talaga sila. Yun nga lang ay ibang uri ng pananamit nila at hairstyle. Hi, I am Crayon. Nice to meet you. Tanong sa akin ng artistang kapatid ni Blake. Alisa Magkalas. Tugunong ko naman sa kanila. I am Dion. Sambit naman ng isa sa mga kambal na isang sikat na sergeant. Nalaman ng nakakatandang Perer na mahilig mag-swimming ang apo nila. Napansin ko rin na nakakahiligan ni Blaze ang paglangoy. Magmula nang tinuruan siya ni Blake. Kaya naman, ngayon ay nagtungo sila sa pool upang magbanding silang mga lalaki. Kaya ngayon ay umuulan ng monay na naman sa aking mga mata. Maganda pa rin ang hubog ng katawan ng ama ng mga Perer. Mas lalo naman si Sedikos na tall, dark, and handsome. Habang yung kambal naman ay tila mga umahon na Adonis. They're all shaped perfectly.
I can see the future of my son. Lumalangoy-langoy lang sila. Habang kami naman ni Artemis at Ma'am ay pinili na lang namin na umupo sa isang bench sa tabi ng pool at nagkwentuhan. What are you doing in life naman, Iha? Tanong ni Ma'am sa akin habang iniinom ang isang basong juice. Tapos po ako ng accountancy. I work on some accounting firm before po kami naikasal ni Blake. Ngayon naman po ay nag-handle ako ng mga negosyo ko, like boutique and coffee shop. Saad ko naman. Ngumisi naman sa akin si Artemis. Ang swerte sa'yo ni Blake, ano? At ikaw naman ang minalas at nagkaroon ka ng asawa na may sayad. My baby brother who is a brat. Sabi ni Artemis na ikinatawa ko naman. Grabe ka naman sa kapatid mo, Artemis. Mabait naman si Blake. Yun nga lang ay mas dominante ang pagiging brat nito. He is rotten spoiled with everything. But he is a sweet guy. By now ay alam na niya yan, Iha. Sabi ni Ma'am na ikinatango ko naman. Opo, sobrang sweet niyang magmahal. Bumabawi siya sa lahat ng pagkukulang niya. Totoo nga na ibang magmahal ang isang lalaking tulad niya. Chapter 32. Scandalous. Alisa magkalas. Habang patuloy ang aming pag-uusap, ay lumapit ang isa sa mga kasambahay nila rito. Pasensya na po sa istorbo, mga madam. Hindi po ata makakarating ng on time yung chef po natin. Wala pong lunch na maihahapag po, sabi ng kasambahay sa amin. Tila nag-isip naman ang senyora kung anong gagawin para sa pananghalian namin ngayon. If that is the case, might as well contact a buffet. I want a 5-star restaurant dishes. Or better yet, ay sa labas na lang tayo kumain. Suggestion ni Ma'am. Ako naman ay nakaisip ng paraan. Ayos lang po ba na ako na lang po ang magluluto ng ating pananghalian? Tanong ko naman. Ngumiti naman si Artemis. Wow, you can cook? I am so jealous. Hindi ako matututo na magluto eh. Kaya yung asawa ko na lang ang marunong sa amin. I'm still dreaming that I can cook for them someday. Saad ni Artemis habang nakalabi pa ito. Tuturuan kita minsan. Hilig kasi namin talaga ng pamilya ang pagluluto. Gusto ko rin na lumaki ang anak ko sa sarili kong mga luto. Iba kasi para sa akin yung epekto nun. Yun ay opinion ko lang naman. A family that eat together goes more stronger. You don't have to, Iha. You shall not bother yourself. At baka mapagod ka lang. I don't want our newly family member to feel indebted for a simple lunch. Sambit ng senyora. Ngumiti naman ako pabalik. Ayos lang naman po sa akin. At gusto ko rin pong ipatikim sa inyo ang mga putahe na luto namin. Pabalik naman na ngumingiti ang nakakatandang Perer. If you really insist, just ask for a help sa mga katulong natin dyan para hindi masyadong mabigat ang mga gagawin mo. Sakto po at galing kami ni Blake sa probinsya at may mga dala-dala po kami. Mga fresh na sangkap. Sabi ko naman at naalala yung mga dala naming prutas at seafood na nasa van. Yung mga seafood na nasa schooler. Really? I miss going to province. The fresh air is so underrated but definitely something to always the reason on visiting province. Sana sumama ako if I only knew. At tutulong pala ako sa pagluluto. Maybe you can give me few tips para hindi lang ako puro instant noodles, sambit ni Artemis. Una ay pinakuha ko muna kay Mang John yung mga fresh na gulay at prutas, pati na rin yung cooler sa loob nang naiwan namin na van sa parking lot. Nagtungo na nga kami sa kusina. Mukhang okay naman yung mga katulong na naging helper namin sa pagbabalat, paghihiwa ng kasangkapan. Nakita ko naman na may mga karne sa rep. May karne pa nga ng baka, iyong high quality na beef. Una ay ibabad muna natin yung karne sa tubig para maalis yung pagkakayelo ng karne. Tip ko rin sa iyo na kung magpiprito ka ng mga hotdog, longganisa or tocino, ibabad muna sa tubig. Huwag mo silang ipiprito ng frozen kasi masusunog agad yung niluluto mo. Pero hilaw pa sa loob, payo ko kay Artemis. Mga basic pa lang muna tayo ngayon. Mangha naman siyang tumatango-tango like she got the trivia already. I see, now I know the reason why I always burn those damn and cursed hot dogs. Natawa naman ako sa sinabi ni Artemis.
Hindi ko naman siya masisisi na lumaki na may mga katulong na gagawa sa mga simpleng gawain tulad ng pagluluto. Advantage nila yun. They are capable to hire a helper for them. Sa amin naman na nasa middle class, advantage naman namin yung pagkakaroon ng initiative na matutong maging independent. We are born to use spatula to cook our own meal. Use washing machine para mano-mano na maglaba at lahat pa ng gawaing bahay. Kasi sabi ko nga, ang mahirap ay walang karapatan na tumambay. Need talaga ang pagbabalat ng buto. Balik tayo sa pagluluto ko. Lahat ng pwedeng pakuluan ay pinakuluan ko na. Available lahat ng kasangkapan dito sa kusina. Latest lahat ng cooking equipments, kaya masarap magluto. Gamit yung karne ng baka, repolyo, saging na saba, at syempre, patatas ay nagluluto ako ng bulalo with sweet corn. Tapos, magluluto ako ng crab soup. May marinated na pork. Huwag mo agad ilalagay yung ipiprito mo sa kawali ha. Una ay titingnan mo kung tuyo yung kawali mo. Dapat mainit yung kawali mo bago mo ilagay yung mantika. Para malaman mo naman kung mainit na ang mantika, ay kumuha ka ng kahit na spatula. Ibabad mo sa mantika. See these bubbles? This indicates that the oil is hot enough to start frying. Sabi ko naman kay Artemis, na tila isinasaulo lahat ng sinasabi ko. Ako halos ang taga-timpla, si Artemis ay pasensyusa na hinahalo yung mga niluluto ko. Siya rin ang taga-tikim. Ipinasubo ko rin siya na magprito ng mga marinated na karne. Sa una ay takot ito, pero matapang talaga ang mga perer. Nakuha naman niya yung tamang pagpiprito, kaya naman sobrang proud siya. Gamit na ang hinog naman ng mga mangga na dala namin, ay gumawa ko ng mango graham cake na paborito ng asawa ko. Para matapos man ang aming tanghalian ay may nakahandang panghimagas naman. Nang isa-isa nang ilabas ng mga kasambahay ang mga niluluto ko ay inilapag sa hapag ay dumating na ang mga lalaking perer. Bihis na lahat sila at mukhang presentable na ulit. Wow, what a fest! Saad ni Crayon habang mangha na nakatingin sa mga pagkain na nasa lamesa. And they looks mouth-watering. Uyam! Pagmamalaki namang sinabi ni Artemis na for the record, kaming dalawa ni Alisa ang nagluto ng lahat ng yan. So they are all delicious. No time to doubt. Little brother, sabi ni Artemis na nakangisi pa. Now I am starting to doubt the credibility of this food. Might as well prepare some water beside me. Last time na nagluto ka, ay tila nasunog ang dila namin sa sobrang alat ng roasted chicken mo. It is salty and burnt. Sambit ni Dion na tila may naalalang bangungot. Excuse me, my little brother, are you bad-mouthing me? Kaming dalawa ng ate Alisa mo ang nagluto niyan. So hold your spoon and eat. Mataray naman sabi ni Artemis sa bunsong kambal na kapatid. Okay, enough. With that, let us pray first. Sambit ni Dad. Yumuko kami at nakinig sa dasal. Kung nakikita sila ng ibang tao na pinangingilagan, dominant, mataas na pamilya, ngayon ay kahit papano ay nakikita ko na kung ano silang klaseng tao. Simple lang sila, sadyang mayaman lang pero tao pa rin kung makihalubilo. Masaya ko dahil kahit papano ay magiging parte ako ng masayang pamilya na to. This soup is so good. Hindi ikaw ang nagtimpla nito, ano ate? Tanong ni Crayon na kanina pa inaasar si Artemis. Hoy bunso, tinuruan na kaya ako kung paano magtimpla at magluto ni Alisa. Watch and learn at saka kanina mo pa ako nilalaglag. Bakit ba hindi niyo ako pagkatiwalaan sa pagluluto? Nakapout na sabi ni Artemis na kunwari pa ay nagdadrama. Because last time you stepped from the kitchen, you actually burned half of your condominium. Sabi ni Blake na nakangisi pa. Nahalata ko lang ha, favorite nilang asarin si Artemis. Akong napasinghap si Artemis sa narinig niya at saka bumaling siya sa akin. Your husband is lying, Alisa. He is exaggerating. Malas ka girl sa asawa mo. May pagka-sinto-sinto yan. Maybe I can show you some fine men para matauhan ka girl. Asar naman pabalik ni Artemis kay Blake. Akmang sasagot pa ang isip batang asawa ko nang sawayin na sila ng Don. Enough, baka magkapikunan pa kayo. Let us all eat.
Iha, you have a talent in cooking. This taste is incredible. Sambit ni Dad. Nahiya naman akong nag-thank you sa papuri niya. Of course, that is my wife cooking. Sambit ng asawa ko na may proud sa kanyang tono. Masaya na ako na makitang magana silang kumakain, ang asawa at anak ko. At mas lalo silang pumuri sa mabilisan na mango graham cake na ginawa ko bilang panghimagas namin. First kasi yung prutas. Matapos nun ay bumalik ulit kami sa garden at may mga lilim na puno ron. Masaya ang araw na ito para sa akin kasi naisip ko natanggap na ako ng side ng pamilya ng asawa ko. Iniisip ko pa nga nun na dahil sa social status ko ay hindi nila ako tatanggapin. Pero nagkakamali pala ako. Napakabait nila at lahat sila ay napaka-welcoming. Hindi nila pinaparamdam na iba ko sa kanila. Hindi ko nga rin dama na sobrang yaman nila kasi napakasimple ng kanilang pakikipagkapwa-tao. Masaya na sanang lahat na may hindi kami inasahan na bisita. May lumukob na kaba sa akin. Nagwawala na ang babae. She looks mad, terribly ferocious, para siyang bagyo na hindi maawat. Takot naman na lumapit sa akin ang anak ko. Narito ngayon si Denise, tila galit na sumisiga at nagmamarcha papalapit sa amin at kay Blake. What is the meaning of this, ha? Blake, start explaining yourself. Sambit nito habang nilalapitan ang asawa ko na may nanlilisik na mata. Kalmado naman siyang tinugon ni Blake. I have nothing to explain with your Denise. We are over. You better stop this scandalous act. Sumisinghal naman ang modelo at napatingin sa amin, lalo na sa anak ko. We are over. Kakabreak lang natin ng 1 buwan. May anak ka na pala na malapit na atang magbinata. Hoy Blake san, are you cheating on me since then? Ang lakas ng loob mo na magmalinis sa ginawa ko. Ikaw naman pala tong may kababalaghan na itinatago. You fucking cheater. Everyone should know about this. Sigaw na ni Denise habang tila baliw itong tumatawa. Sinabihan ko muna na baka pwedeng isama na ni Artemis muna sa loob ang bata. I don't want my son to be traumatized dahil lang sa iskandalo rito. Laging may kaakibat talaga yung saya, no? Sumasang-ayon naman si Artemis at ipinasok yung bata. Denise still insists his attitude towards us. Bakit nyo inalis dito yung bata? He shall hear kung sino ang kabit dito. Ikaw babae, ikaw ba ang ipinalit sa akin? God Blake, look at here. Wala naman niyang binatbat sa akin. Did you lower your standards for all of these years? Ani Denise at saka ako nilapitan. Hoy kabit, ano bang habol mo kay Blake? Manny, tell me your price and leave us alone. Bitch, sambit niya sa naakma akong sasampalin nang itulak siya ni Blake na may nanlilisik na mata. Humugot ako ng tapang bago nagsalita. If you are educated enough, let us talk it with diplomatic. Hindi yung nag-iiskandalo tayo rito, sambit ko sa kanya. She rolled her eyes and sarcastically threw her smile at me. Diplomatic what? Sana inisip mo yung bagay na yan nang kinakalantari mo lang naman ang asawa ko. Now you are trying to act like a graceful and educated. You will also know this feeling of enraged kung ikaw ang inagawan. So I have all the guts in this world to be furious. You just take away my man from me. Did you get that? Patuloy na rin ni Denise. Ako ang legal, Denise. Kasal kami ni Blake na hindi mo nalalaman. Kaya dahan-dahan ka sa pagtawag mo sa akin ng kabit at baka ipakain ko sa iyo ang marriage certificate namin. Sambit ko na hindi ko na mapigilan pa. Dinig ko ang pagpalakpan ni Artemis sa isang banda. Well said, Anya. Kasal kayo? Then all of these years? Gasp! Blake, pinagmukha mo akong tanga. Tito, Anya habang nakatingin kay Dad. I never thought that you will be this considerate with him. I have always been his fiancé. Your son's fiancé. Why are you letting some nameless bitch with your family? Nilapitan siya ni Blake. Magdahan-dahan ka sa sinasabi mo, Denise. Asawa ko yan tinatawag mo na bitch. Matagal na tayong nagsama, may pinagsamahan tayo. Denise, at habang may respeto pa ako sa'yo, ay maari lang na umalis ka na, sambit pa rin ni Blake. Ngumisi naman si Denise. No Blake, no, hindi, lalo na kung hindi ka babalik sa akin. Gusto mo bang malaman ito ng press media? Banta pa ng babae.
Tila nagdilim na nga ng tuluyan si Blake sa kanyang narinig. Don't act stupid. Sino ba rito ang pinalaglag yung anak ko para sa pangarap niya? Do you think babalik pa ako sa'yo? Start fucking dreaming on. Tila isang sekreto na nabunyag ang lahat ng yun. Doon pa lang naitikom ni Denise ang bibig niya. Kita ang gulat sa mga mukha ng mga Ferrer at maya pa nga ay ang galit. Nilapitan ni Mrs. Ferrer si Denise at lahat kami napasinghap nang sampalin ng Donya ang iskandalosang babae. Get out of here, Denise. Hindi tumatanggap ang pamamahay ng mga Ferrer ng mamamatay na tao. Don't threaten us, Iha. Be threatened with us. Guard, palabasin ang babae na ito at wag nang papasukin sa pamamahay ko. At kinalagkad na paalis si Denise habang nagwawala at sumisigaw. Yinakap naman ako ni Blake. Episode 33. Engulf, Alisa Magkalas. Naging masaya pa rin naman ang araw na yun. Kahit papaano naman ay naibalik namin yung mood na nawala dahil sa iskandalo kanina. Umuwi na rin kami kahit na gusto nila ma'am at dad na dito na kami magpalipas ng gabi. Ang sabi na lang namin ay babalik na lang kami sa ibang araw. Gustong gusto rin ng mga matanda ang apo nila. Napakabibo kasi at matalino ang anak ko. Kaya gusto nila munang paiwan yung anak ko. Pumayag na lang ako at ihatid na lang nila bukas dito yung bata. Bakasyon naman kaya okay lang naman. Pagka-uwi namin ay kaming dalawa lang ni Blake sa bahay. We are both exhausted. Physically dahil sa biyahe at sa mga ginawa namin kanina. And mentally dahil sa nangyaring sagutan ni Denise. I understand where she is rotting. She felt betrayed. Nasaktan siya. She is in pain also. Bilang isang babae ay naiintindihan ko kung anong nilalaman ng galit niya. Pero pointless nang lahat eh. Siya sana ang pipiliin ni Blake kung sana ay inayos niya yung buhay niya. I am willing to give the freedom from Blake. Ayos na sa akin nun kasi siya naman talagang mahal ng lalaking mahal ko. Pero hindi ko na siguro kasalanan na mahalin ako ng asawa ko. Nagkaroon ako ng karapatan kay Blake nung oras na magtapat na siya ng pag-ibig sa akin. Pagka-uwi namin ay hindi na kami kumain ng hapunan. Kumain na kami bago umalis sa mansyon. Tinulungan ko na lang si Artemis na magluto at in fairness, sa kanya ay mabilis itong natuto. Hindi pa nga makapaniwala ang mga kapatid ni Blake at maski si Blake na si Artemis ang nagluto ng lahat ng putahe na kinain namin kanina. Sa iisang kwarto na lang kami matutulog ni Blake. Sinanay ko na rin ang sarili ko. Habang nakahiga na kami sa silid ay hindi namin maiwasan na hindi mapag-usapan yung kanina. Sorry for the words. Nasaktan ko siya at naintindihan kong galit ni Denise. Pagpapasensyahan mo na lang at siya mahal. Maybe it's not easy to move forward. She needs time. Sambit ng asawa ko. Hanga naman ako sa kanya. Kung tutuusin, ay may atraso pa si Denise sa kanya. But he is still concerned to Denise. Alam ko naman yun, mahal. Alam ko na sariwa pang sugat niya. Kaya niya nagawa yun. Sa pagkakataon na ito, ay tayo dapat ang umintindi sa kanya. Yun na lang ang nasabi ko. Natagpuan ko na lang ang sarili ko na sa huli ay nakukonsensya. Ang swerte ko talaga. I am so lucky to have a beautiful wife. I don't know what good things I made on my past life so that the fate give me a very perfect wife. I am so happy to have you, Alisa. I thank God that He gave you to me. Nakita ko na lang ang sarili ko na binabaybay ang kanyang labi. We shared a passionate kiss again. A kiss that is in rhythm of love and not just a lash. Oo nga at may init ang bawat dampi ng aming labi. Ngunit nangingibabaw yung pagmamahal at passion sa kanyang halik. Yung halik niya ay may pag-iingat, may halong lambing at marahan sa una. Ngunit tila tulad ng nag-aalo naming damdamin ay mas naging agresibo na ang tugon namin sa isa't isa. Our kisses begins to be torrid. We are breathing too hard and catching some air, but still we can't stop ourselves from burning into flame of love and passion. Naging malikot ang kamay ng asawa ko. His big and firm hand touches my waist. Umangat ito at tila hinahanap ang aking mga kabundukan. Umupo ito sa aking harapan at tila erotikong hinuhubad ang kanyang damit sa aking harapan. Mula sa ilaw ng lampshade ay kita ko ang hulma niya
na isang biyaya sa aking mga mata. Gwapo na nga ang kanyang mukha, ay gwapo pa ang kanyang katawan. He has this godly sculpted body at yun ang katotohanan. Don't be shy, you can't touch it. I am yours, Alisa. Sayo lang ako, tulad ng ikaw ay akin lamang. Anya sa nanlalambing na tono. Kusang gumalaw ang aking kamay at nilandas nito ang kanyang matigas na dibdib, ang kanyang mga pandesal sa tiyan hanggang sa hinila ako ang kanyang batok upang mahalikan muli ang kanyang labi dahil nangungulila ang sakin. We are starting to engulf by the flame again. Eksperto niyang binaba ang aking suot na damit. Wala akong suot na bra kaya madali niya na lang nahagkan ang aking mga dibdib. He massaged it with care at saka sinipsip na tila sanggol. Oh Blake, don't stop. Hiyaw ko sa pagitan ng aking bawat pag-ungol. Tila nababaliw ako sa bawat pagdampi ng aming mga balat. Mainit ito, nakakapaso, ngunit may sensasyon na kakaibang dulot. Hinahanap niya ang kiliti ng aking katawan. Sinamban at tila isang diyosa. Hindi niya pinalagpas maski ang aking kuweba. Gamit ang kanyang daliri ay nilaro niya yun. Hindi mailukot ng aking mga paa ang kiliti na hatid ng bawat dampi ng kanyang daliri. He is not just an expert, he is a master of his games. Tila alam niya kung saan niya hahawakan ang bawat kiliti ng aking katawan. Habol hininga na ako nang hinuhubad na niya ng tuluyan ang kanyang brief. Litaw ang nakasaludo nitong armas. At sa katunayan ay hanggang ngayon nananatiling lihim pa rin at milagro kung paano nagkakasya ang kanyang kalaking bagay sa akin. Is it big? Mayabang na tanong niya. Malamang, hindi yan Filipino size kaya malaki. Tila inanda niya muna ang aking kasilanan. Gamit ang kanyang daliri. Gamit pa lang yun ay hindi ako matahimik sa labis na paghiyaw. He is good on playing with my hole. He is hitting the spot, yet I want more than what his fingers can do. Gamit ang lubricant ay binasa muna niya ang kanyang kahabaan. He coated it with that jelly stuff bago itinutok niya ang kanyang pagkalalaki sa akin. He is inserting his manhood slowly inside of me. It is painful, really painful because of its size and thickness. Napapakit pa rin ako ng dahil sa sakit at hapding dulot ng kanyang kargada. Bahagyang naglanda sa mga luha sa aking mga mata. He wiped it off at masuyo akong hinalikan upang mapabaling sa iba ang hapdi na nadarama ko. Wala napasubo na. Shh, do you want me to stop? Nag-aalala niya ng tanong. Umiling naman ako. Please just be gentle. Saad ko na namaos na tono. Baritone naman ang boses niya na sumagot. I will, just like how he promised. He let me adjust first with his size. Nang maglao na ay tila nabawasan na ang sakit at tila mas nangingibabaw na ang kiliti at sarap na dulot ng kanyang paglabas-pasok sa aking loob. Mayroon siyang tinatamaan sa loob ko na labis na nagbibigay sa akin ng kakaibang sensasyon. Blake, oh, it's so good. Hiyaw ko sa pagitan ng ungol. Tila hindi ko na alam kung saan ko ibabaling ang aking paningin. He is expertly trusting his manhood and rhythm. It is fast and very passionate. Tila may hinuhukay sa loob ko na nagpapakiliti sa aking damdamin. You are so tight, mahal. I love you so much. Anya, habang mabilis pa rin ang pagkilos niya, para itong kuneho na nagmamadali sa bawat kilos. Sinubukan din namin ang ilang pwesto. I tries to ride him. At sa pwestong ito ay mas lalo akong dominante at nagmamaniobra. Mas naisasagad ko rin ang kanyang kahabaan sa loob ko. Nalabis na nagbibigay sa akin ng kakatuwang sarap sa sensasyon na dulot nito. And for the 9th time, he filled me again with his white suds. Tila nang hina ang aking tuhod at humapdi ang aking pagkababae. Halos anong oras na rin kaming natapos. He cannot be satisfied with only one round. Mabuti at gumaganda na rin ang endurance ko. So made it all the way until our final round. I will always remind myself that my husband is a best. Best when it comes to bed. Remind it, Alisa. Keep it in mind. Naisip ko rin na fertile ako ngayon.
At may chance na baka mabuntis ako. Nakita ko na mahimbing ng tulog ng asawa ko sa aking tabi. Natapos naming linisan ang isa't isa ay nakatulog na siya. He might be exhausted with our vigorous lovemaking. Matapos akong magsawa sa kakatitig sa maamo niyang mukha ay nakatulog na rin ako habang nakasandal sa kanya. Nagmulat na lang ako nang tumama ang sinag ng araw mula sa aking mga mata. I don't know what time it is pero alam ko na mataas na ang sikat ng araw sa oras na ito. Blake is not on our bed anymore. Mukhang pumasok na ito sa trabaho. Kaya tumayo na ako at pumasok sa bathroom. Is started to do my morning routines at nagbihis na rin. I am still sore down there. Alam nyo naman na sa ganung kalaki na kargada ay hindi agad-agad akong makakamove on sa laki nun. That thing is big enough for me para hanggang ngayon ay maramdaman ko pa rin ang kanyang kahabaan. Kaya nga dahan-dahan din akong naglakad, baka biglang kumirot na naman ang pagkababae ko. Masyado akong nasubrahan kagabi. Pagbaba ko ay naamoy ko ang piniprito na bawang sa kusina. I found myself walking on our dining area at naroon ang asawa ko. He's cooking our breakfast at nakatingin sa kanya ang mga kasambahay namin. Good morning, ma'am. Bati ng isa sa akin. Good morning din. Bati ko naman pabalik. Ang swerte nyo naman, ma'am. Gwapo na, mabait pa, at maalaga si sir. Sa inyo, ipinagluto ka pa ng pagkain, ma'am. Sana all talaga, ma'am. Napangiti naman ako sa sinabi ni ate. Totoo naman ang sinabi niya at ang sinabi ni ma'am na napakasweet na tao ni Blake. Na kapag nagmahal ang tulad niya ay tila mananalo ka ng loto kasi ipaparanas niya sa iyo ang sarap ng buhay bilang prinsesa o reyna. Matagal ko na rin na panahong pinangarap na maranasan ang lahat ng ito. I always dream on having him by my side. It is not too easy pero masaya na ako. That my patience is paying off now. Lahat ng sacrifice ko, lahat ng iniyak ko, lahat ng sakit ng dibdib ay tila na hinihilom na. Ibinibigay na yung aanihin ko mula sa aking paghihirap. Napansin na ata ko ng asawa ko. Nilapitan niya ako at binigyan ng mabilis na halik sa labi. Good morning, mahal. Tara na at kain na tayo. Anya habang iginagaya ko sa hapag. The foods look decent and delicious. May fried rice, sunny side up na itlog, longganisa, ham at ramen noodles. They all looks tasty. Ang galing naman magluto ng asawa ko, sambit ko, habang pinupuri itong si Blake. He looks proud with himself. Siyempre, perfect kaya ang asawa ni Mrs. Alisa Magcalas Ferrer, sabi niya. At ako naman na hindi na maiwasan na hindi kiligin. Umupo na kami at nagsimulang kumain. Unang subo ko pa lang ay napapaungol na ako sa sarap. He's great at cooking, no doubt with it. Anong oras ang pasok mo? Pala mahal, tanong ko. He looked at his watch. 1 oras pa bago ang meeting. Kulab, ikaw, magpahinga ka na muna. I know that you are tired with what I have done to you yesterday night. Aba, at nakangisi pa talaga siya ha. Madaling araw na kaya yun, Ferrer. At saka, pupunta ako sa shop. Kailangan ko nang tingnan yung status ng business ko. Natigilan naman siya. You can stop working, mahal. I think you don't need to work anymore. I can provide my love. Medyo napatas ang kilay ko. Hindi pwede. Maraming umaasa sa negosyo ko. It is not issue if you provide or not. I cannot dissolve my business just because you want it, Blake. Saad ko na nagsisimula ng mairita. He's still insisting his wants. Alisa naman, makakasagabal lang iyang negosyo mo para sa atin. Mahati lang ang attention mo. Anya, I don't like where it is going. Tumayo na ako at binigyan siya ng disappointed na tingin. I lost my appetite. Excuse me. Chapter 34. Alisa Magcalas. Lumipas ang 2 araw na di kami masyadong nagpapansinan ni Blake. O sabihin na natin na hindi ko ito pinapansin kahit na minsan ay sinusubukan niyang manuyo. Pero madalas ay tila mas mataas ang pride niya. Hindi ko na lang pinapansin. Bahala na kung magtatagal pa itong tampuhan namin. Mahal ko siya at dahil mahal ko siya ay suportado ko siya sa bawat hakbang niya sa buhay. Sa karir niya, sa mga gusto niya sa pamilya namin, sa mga pangarap niya.
Lagi akong naka-oo sa kanya. Pero sana, ganun din siya sa akin, hindi ba? Hiling ko sana na ibigay niya yung level ng support na ibinibigay ko rin sa kanya. Kasi ganun ko siya kamahal. Malaking bagay yun sa akin, yung negosyo ko. Umiyak ako ng putik at dugo para lang maitaguyod ko yung mga negosyo ko. Kung isasampal sa akin ang negosyo, ari-arian at lahat-lahat na walang-wala ang mga negosyo ko dyan. Pero kahit ganon, ay dugo at pawis ang pinuhunan ko dyan. Marami rin naman akong mga empleyado na umaasa sa negosyo ko. Mga working student na nagpa-part-time, mga single mother at mga kuya at ate na breadwinner ng pamilya nila. Kaya naman, medyo disappointed ako sa sinabi ni Blake. Nandito ako ngayon kila Marcel. Naisipan ko na tumambay ang nyoli mami na kumari ko habang nagpapalipas ng init ng ulo. Nasa pamamahay pa ng mga magulang ni Blake ang anak ko. Maya-maya ay dadalaw din ako ron. Ngayon ay ayaw ko munang umuwi at baka madatan ko lang ang asawa ko doon. Grabe naman yang si Denise, She can really do that? Napaka-iskandalusa niya. Pala talaga, I never thought she can get lower than that. At yung pagpapalaglag niya, hanip. Para talagang sa pangarap niya, parang stress na sabi ni Marcel sa akin. Siyempre, nasaktan yung tao. Nalaman ba naman niya na may asawa at anak na yung long-time boyfriend niya? Sabi ko naman, matapos sumimsim ng kape ko. Huwag mo akong bigyan ng I am so mabait card ha? At saka yung point taken yung sinasabi mo. Kahit naman ako siguro kapag nangyari yun sa akin ay makakadama rin ako ng labis na galit. Pero yung issue na unborn child niya, ibang usapan na rin yun. Ha? Sana lamunin siya ng konsensya niya. Sambit ni Marcel na parang siya ang ginawa ng kasalanan. Yun na nga rin eh. Hayaan mo na, nandiyan naman ang karma. Kaya hindi ko rin masisisi yung asawa ko kung bakit nasaktan siya ng sobra, hindi ba? Sabi ko naman. Humahagalpak naman ang tawa ang babaita. Hay naku te, ikaw ha, may asawa ka nang nalalaman. Masaya na ako. For you kung ganyan din. Yun nga lang ay kawawa naman talaga si Sak. Anya habang umiiling-iling pa. Huminga naman ako ng malalim. Yun na nga eh, siya na lang walang love life sa atin. Sana mahanap na niya yung tamang tao para sa kanya. Sabi ko naman at napatingin sa kawalan. Napapailing na lang siya at singhal. Manhid mo talaga girl no? Bahala na at makahanap din niya ng iba yung best friend natin na yan. Sabi ni Marcel. Naguguluhan naman ako ng kaunti ron. Like what? Paano ako magiging manhid? Nag-uusap pa kami ng masinsinan hanggang sa napag-usapan namin yung tampuhan namin ni Blake. Ikaw kasi, ang ganda-ganda mo na. Gusto ko na lang laging gawing tropeo ng asawa mo. Kunin mo na yung scissors ko dyan. Gugupitan lang kita sa buhok. Saad niya sabay ngisi, ang babaitang to. Alam mo naman na mahalaga ang business ko, Marcel. Blood, sweat, thirst, ang pinuhunan ko dyan, Sana maintindihan niya kung anong hinuhugot ko ngayon. Sambit ko. O, wag ka nang galit sa akin. Sa asawa mo yan sabihin. O siya, palubog ng araw at hindi ba ay pupunta ka na kapas sa mga perer? Mabuti na lang at mabait sila sa'yo. Basta lagi kang mag-iingat ha. Ingatan mo yung puso mo. Sabi ng tanging biip-ip ko na babae. Marami akong naging kaibigan but she's the one of the best. Nagpaalam na ako at minamaniho ng aking sasakyan, pabalagtas ng manor ng mga perer. Hindi naman kalayuan kaya bandang 6 PM na marahil ay narito na ako. Nag-insist naman si ma'am at dad na dito na kami magpagabi. Wala pa si Blake at hindi ko alam kung saang lupalop na yun napadpad. Mama, bati ng anak ko nang makita niya ako. Na-miss ko ang baby ko at 2 araw kong hindi nakita. Yun na ang pinakamatagal na oras akong nawalay sa anak ko. Ang saya po rito, Mama. They have a big library where I can read many books. They have their own movie room, gaming room, at napakarami pong chocolates. Masayang banggit ng anak ko. At base sa sinasabi niya, ay mukhang na-spoiled na naman ang anak ko. Mabuti naman kung ganun, anak. Nagbehave ka ba? Huwag mong bibigyan ng headache ang lolo mo at lola at mga tito at tita, ha? Dito tayo matutulog, ba't uuwi na tayo bukas? Sambit ko naman. Tumango naman ang anak ko. Yes, Mama. Where's Daddy po pala? Usisa ng anak ko. He is still on his business. Hayaan mo na anak at pumasok na tayo. It's getting dark. Pumasok naman na kami.
Hi Alisa, I miss my beautiful sister-in-law. Bating bungad agad sa akin ni Artemis. She looks dazzling with her light faded blue dress. Para siyang dalaga na inosente na hindi ko mawari. Good looks run on their blood for real. Ika nga, nasa lahi na talaga nila. Pinuntahan agad ng anak ko ang lolo at lola niya. Mukhang masaya naman ang abuelo at abuela ng anak ko. They are getting liking with their grandson. Tara at may pag-uusapan tayo with ma'am. We have an agenda. Really? Naguluhan naman ako. Sinama nila ako sa isang gazebo rito. Sa rose garden nila. Wala na palang kambal na Ferrer at nakaalis na para sa kanilang trabaho. Si Kuya Cedric Guzman ay bumalik na sa probinsya para sa hinahawakan nitong asyenda. Ferrer are busy kind of people. I should keep that in mind every time. Nag-usap kami ni ma'am at Artemis, may mga magaganap pala na reunion sa bandang Makalawa at balak nila akong ipakilala sa kanilang angkan. Ako naman ay biglang dinaga sa puso. I mean, is this really a need para ipakilala pa ako? Pwede naman akong i-keep as a low-profile wife ni Blake. Kailangan pa ba yun? I mean, ayos lang naman po kahit wag na. Loki na lang po kami. Sabi ko na medyo kabado. Ano ka ba? You are already a Ferrer. Magmula nang mahalin ka ng kapatid ko, iniluwa mo ang pamangkin ko. Mula nang lumapat na ang apelyidong Ferrer sa'yo, ay entitled ka na sa kung anong mayroon ng angka namin. Entiendes? Huwag ka nang mahiya. Pagbibigay sa akin ng motivational words ni Artemis, medyo na umoki naman ako. Sige, mukhang no choice naman ako eh. Sabi ko na lang, sabay kibit ng balikat. Iha, pagkuha ng atensyon ni ma'am sa akin. Ikinasal daw kayo sa West? Seryosong tanong ni ma'am. Kasi naman ayaw na ayaw ako ni Blake noon. Kinasusok ko lamang ba para pakasalan? Ako sa simbahan. Kaya naman sa munisipyo lang kami kinasal po noon. Tumango naman ako bilang tugon. I cannot accept it. You should remarry my son. Yung bongga dapat. Artemis said. Si Artemis ang magdi-design ng gown mo. The rest of the plan, leave it with me and I will handle it. It will be as grandiose as fairy tale. I am telling you that. Masayang banggit ni ma'am. Umangal naman ako. Hindi naman po yun kailangan. Ang mahalaga naman po ay nagsumpaan na po kami na mamahalin ang isa't isa. Totoo naman yun ha. Kontento na ako na mahal ako ni Blake, na ikinasal na kami, na nagsasama na kami, natutuhanan ng lahat at hindi na lang isang ilusyon at panaginip. Solved na ako. Agad naman akong sinabihan ni ma'am. Oh no, Alisa, kung sa'yo ayos na yun, not with your mother-in-law. Nakita ko lahat ng anak ko na ikasal. I shall see you in your own gown and my son on his tuxedo on the same energy of my other child's wedding. Bawal umangal. It is a plan. That's it. Period. Sa determinadong sinabi ni ma'am, ay alam kung wala na akong pwedeng iangal pa. Ang kaso nga lang ay tila hindi timing ang kasal namin kung hindi pa kami nagkakaayos o bati ng asawa ko. Sana maging okay ng lahat. Kasi alam ko sa sarili ko na hindi ko rin kayang tiisin ng asawa ko. Blake San Ferrer, nag-aalala ko sobrang nangangamba. It has been 2 packing days since the last time she talked with me. Nagmamatigasan kami, ngunit ako rin ang nasasaktan sa huli. Do you know why? I just want her to stop working. Masyado na siyang pagod sa responsibilidad niya bilang asawa ko at ina sa anak namin. I want her enjoy her life. I am working. I have business and I have all the money we need. I mean, I can provide, and that is the denominator.